Doon po sa mga nagtatanong, kinukulit ako bakit hindi ko daw i-content yung shooting incident na naka-live stream nang nangyari. May mga nagpasa sa akin ng video na yon, mga kababayan ko. Hindi ko siya maatim na panoorin talaga. Talagang pinilit ko lang masilip, pero kalat nga sa social media. At syempre bukod pa doon, sobrang violente. Yung sa nangyaring shooting incident sa Tacloban, hindi nakuha na ng CCTV, di ba? So wala. So kaya natin nagawang i-content. Pero ito kasi meron. Nakakapangilabot para sa isang bata na gawin ng ganong klaseng bagay. Ano po? At syempre, bukod pa doon, ayoko din na ma-restrict yung channel natin dahil kasi violente masyado at hindi naman tayo isang media network na pwedeng maka-access o para bang hindi magkaroon ng violation dahil hindi kagaya ng mainstream media. Sila pwede nilang gawa ng paraan, tayo po wala. Okay? So yun ang aking reason. Hindi ko caring pag-usapan 'yon. Sana maintindihan nyo. Ganun pa man, mga kababayan ko, dahil sa sobrang bagal ng aksyon ng Meta, sa sobrang bagal at talagang kumalat ng kumalat ng kumalat ng kumalat. So, nagdala talaga yan ng takot, kilabot, pangamba sa mga magulang ng kahit saang paaralan o kahit saang estudyante pa man, nagkaroon talaga ng panic, takot yan. 'Di ba? Maliwanag yun eh. Ngayon, dito sa ipapakita ko sa inyong pagdinig, diyan sa ng Senado, isa si Senator Risa Hontiveros na talagang kinalampag at sinabon ang Meta sa pagdinig ng Senate Committee nito lang. Kasi nga po, kumbaga, ang bagal umaksyon ni Meta. Dati naman, pag may nakikitang trending, tapos sinishare pa, di ba nare-restrict ka? Kumbaga, hindi na ipinapakita, nabablock pa yung messenger mo dahil nag-send ka ng bold. Nag-send ka ng porn, di ba? Kung sino man yung sinendan mo, tas nag-send ka rin, pati ikaw damay. Dito sa part na to, mga kaiksena, hindi agad na take down at hindi agad na restrict lahat ng ganitong klaseng video. So, ang pinaka-point talaga doon, marami ang nag-alala at natakot. Oo nga, nakakatakot yun dahil doon nangyari. Pero dito sa ibang bansa, sa ibang panig ng bansa, probinsya, halos lahat ng buong Pilipinas na panood yun. Hindi lang, pati buong mundo pa nga, baka napanood pa yun eh. 'Di ba? So eto, pakita ko sa inyo mga kaiksena, na talagang buti na lang may mga ganitong klaseng komite at mga chair ng komite o senador. Ito, pasok. Kinalampag ni Senator Risa Hontiveros ang Meta dahil sa naglipanapang video ng naganap na school shooting incident sa Zamboanga. Kasi nga, dahil dyan sa Robin Padilla Law. Diba? Saan kaya nakuha ng bata yung barel? Kanino kaya yung barel? Diba? O, wala pa tayong alam dyan mga kaiksena. Kung may balita man, di ko alam. Kasi nga, ayako talaga. Ayako talaga na itapik yan. Dito lang natin pinag-uusapan yung ginawang pangangalampag at matapang na pagbanat ni Risa Hontiveros dito. Muli tuloy inihihirit ang social media ban sa mga menor de edad. Nasa frontline ng balitang yan, si Mayan Los Baños. Kayo, pabor ba kayo doon? Tanong lang. Ito seryosong tanong. Tulad nyo, tulad ko, bilang magulang. Pabor ba kayo na iban sa menor de edad? Siyempre ako pabor na pabor. Oo. Tama naman talaga eh. Hindi dahil sa pinagbabawalan sila sa kanilang karapatan, pero hindi lahat ng karapatan ay malayang tawag dito pinapayagan, lalo na't kung ito ay ikakapahamak at ikakapariwara ng isang tao, lalo na kung bata, minor de edad, di ba? Tuloy natin. Wala man dito physically ang Meta. Tingnan mo, di ba?
dapat nandiyan ang representative o kung ano pa mga sino mga tawag dito opisyal ng Meta, pero wala diyan. Yung inangyan ko kayo, so pinahin ko 'yan eh. 'Di ba? Oh. Nagko-call out ang Yun na nga, Paps TV. Isa rin yan eh. Napakaraming fake news talaga ngayon eh. Hindi ko talaga maintindihan bakit walang kwenta ng Meta pagdating dyan sa mga pagre-restrict na mga fake news. 'Di ba? Pero kasi puro DDS nakikita mo, puro fake news eh. Nakakaloka eh, no? Oh. 'Di ba? Oh. Wait lang. Wait lang pala. Tawag dito. Wait lang. Sige, wait lang. Wait lang po may inano lang ako. Yan. Okay. ang komite sa kanila. You have to do better, no? Yung kalat nyo, yung basura nyo sa inyong powerful platform, linisin nyo. Huwag nyong iwan lahat sa CICC. Nasabon tuloy kayo. 'Di ba? Oh. Kasi naman eh, kung tutuusin talaga mga kababayan ko eh, ang bagal umaksyon ng Meta eh. 'Di ba? Yung ginagawa, kahit nga lang nung panahon nung, 'di ba, pagkamatay ni rest in peace, ni Mima, 'di ba? Ang daming ginawa nilang fake news doon sa tao. Patay na nga. Tapos, alam niyo yun, wala na, di naman na makakasagot, 'di ba? Pero tuloy pa rin ang pagpapakalat ng mga ng mga DDS sa social media. Sabi ni Paul de la Cruz, ang tanong po kasi paano i-implement yung restriction na gusto ni Ma'am Risa. Hindi ko pa totally alam yung buong buo, ha? Na papaanong implementation. Pero isa lang talaga kung paano mababawalan yung mga batang yan. Unang-una, magulang. Boom! Tama ba ako mali? Kahit sabihin pa, kasi sabihin ng iba, kahit sabihin mo naman na, tawag dito, na yung bata, bawalan mo ng Facebook, o kaya yung age niya, tataasan mo, kung gagawan din ng magulang, di ba? Oh. 'Di ba? So, ang maganda rito, damay niyo yung magulang, papanagatin niyo yung magulang. Pag ang magulang hinayaan ng anak na tawag dito, hinayaan yung kanilang mga anak na patuloy na gumamit ng social media at katulong pa sila sa paggawa ng social media ng anak nila, mananagot yung magulang. Boom! 'Di ba? Bukod pa doon sa other circumstances na pwedeng i-apply o kung ano pa mga klaseng implementation ang gagawin o restriction o rules o kung ano pa man tawag doon, 'di ba? Tama ba ako o mali? Unang-una dapat diyan sa magulang, sa bahay at sa pamilya. 'Yun dapat diyan. Kapag kasi kinonsinti rin ng magulang yan, baliwala. Halimbawa, bawal na yung bata makapag-online, Facebook, mga social media, no? Facebook, Tapos ito naman si nanay, na anak, sige, mag-Facebook ka muna, mag-ano ka muna, oh. Bakit po, inay, di ba bawal ako? Hindi, sige, diyan ka muna. May gagawin lang kami ni daddy mo sa kwarto. Nasaan ba yung tubig? Nasaan ba yung tubig? Yeah, baby! Sa madaling, ano ba naman, direct ba't yun ang example mo? Sabihin na lang natin, sa madaling salita, ginagawang pansuhol, di ba? Ginagawang, ano ka muna dyan, ha? Di ba? O kaya, gawin mo tong tapos papayagan kita mag-Facebook. Di ba? Basta, ano lang naman yun, sa akin lang naman. Ito, panoorin natin to. Di ba? Yan ang panawagan ni Senator Risa Hontiveros sa social media giant na Meta na may hawak ng Facebook at Instagram. Kalat pa rin daw kasi online ang video ng Ateneo de Zamboanga shooting. Ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC, pinatanggal na nila ito sa Meta.
we encourage everyone, not only the committee but all our citizens, that they can report to us to CICC. Just give us the URLs, Madam Chair. If the committee can provide us the URL right now, we can relay it back to Meta so we can monitor if the post has been taken down. Isa pang malaking tanong ng senadora, 14 minutes. Naka-live stream ang shooting bago na takedown. Wala bang capacity ang CICC na ma-flag ka agad kapag may ganyang klaseng content na nila live stream? Oh, ito Tama nga naman kasi yun eh. Alam nyo ba na sa YouTube, no, kapag nag-live show ka diyan o may pinakita kang hindi magandang video, halimbawa, naghubad, no, babae, kung minsan, ang bilis niyan. Bigla kang nabablock ka. Biglang mawawala yung live mo. Ako naranasan ko na yun eh. Pero hindi pagpapakita ng malaswa. Tawag dito, may pinatutugtog ako na copyright. Ayaw kong tumigil. Pag nagdi-DJ ako, ayaw kong tumigil. Copyright yung mga 4 na tugtog. Gagawin tanggalin. Pero may nakikita ako sa YouTube. Talaga, mabilis. Kasi merong kakilala tayong vlogger, nagpakita ng video ng kalaswaan. Habang pinapakita niyo yung kalaswaan, saglit lang, blackout agad. Boom! Wala yung live stream niya, tanggal yung video kagad, take down kagad. Pagdating sa Facebook kaya pansinin niyo mga kababayan ko ang daming content creator sa Facebook, vlogger. Ano content? Naliligo. Boom! Tama, mali. Kaya maraming mga kabataan din ng mga ang nasa utak makamundo na. Bata pa lang makamundo na eh. Paano hindi ba naman? Magko-content yung isang babae, maliligo sa poso, maliligo sa banyo, tapos walang bra. Boom! 'Di ba? Hindi tinitake down ni YouTube ni Facebook 'yun. Tuloy-tuloy lang. 'Di ba? Kaya yung mga content creator o vlogger na Facebook na gano'n ng content, tiba-tiba, maraming nanonood. Magmi-million views. Ikaw ba naman maligo ka, live stream. Boom! 'Di ba? Sino nakapanood na sa inyo, nakita nyo sa wall nyo na dumaan? Maraming gano'n eh. Oo. Kaya pansinin nyo rin. Yung ibang mga content creator, dedehan ng laban. Pati pag nagla-live stream, halos dede, pinapakita na. 'Di ba? Oh. Tapos walang ginagawang action si Facebook, si Meta. Oh. Meron pa. Isa pa yan, may ganyan ding content. Nagpapadede ng bata. 'Di ba? Sus ko, sa totoo lang talaga, siguro kung i-rate ko yung dala ng Facebook, kung good and bad, siguro yung good doon tawag dito 40%. Hindi 30%. 70% ang masamang dala ng Facebook. Tama ako, mali? Boom! 'Di ba? Ang dami kasi hindi ko sinasabing wag maging content creator yung iba. Pero yung iba kasi ginagamit na lang talaga siya para mabilis silang tumirending kahit puro scripted, puro peke, 'di ba? Na content kasi nga inaalaw ni Facebook eh. Boom! Hindi si Paul de la Cruz talaga to. Yan ang bawal sa mga kagaya mo. Nasaan ba yung tubo? 'Di ba? Oh. Ma-take down within seconds or minutes. paliwanag ng CICC. Once we Direk, may nakita nga ako dati mga nagbebem. Kahit ako may nakita din akong ganyan, pang clickbait. Mga siguro 3 minutes na may ganon. Tapos bigla na lang dadaling ka na sa ibang mundo. Ewan ko ba kay Facebook nga, ba't ganyan talaga yung hindot na yan? Hindi ako active sa sa social media, sa Facebook, promise. Hindi ako mahilig magpo-post. Pero nung nag-DJ ako, syempre nagpo-promote ako ng may tugtog ako sa ganito, may tugtog kami sa Sabado, may ganyan. Pero nung pag-ordinaryong ako lang,
wala kayong makikitang mga post ko sa social media ng kaanuan. Dati may sayaw-sayaw pa, mga ganun. Pero yung kung ano mang maisipan, naalala nyo yung nag-trending sa Meralco-ville, di ba? Yung Meralco-ville, yung babae, galit na galit, tas peki naman yung metro. Oh, tulad nun, fake news, di ba? Makagawa lang siya ng content, kaya kahit kasinungalingan, ayun. Boom! Di ba, Ultra Tito? Naalala niyo yung 2011 sa FB? Kaliwat kanan yung video ng mga terorista na pinugutan ng ulo. Oo, ako hindi ko kayang manood ng mga ganun. We reported and we had visibility on the video. We reported it to Meta. Tapos How many minutes into the incident na nagkaroon kayo ng visibility? visibility around mga 5 minutes. Tapos ni-report na ho kagad natin to sa mga platforms para i-take down ho. Hindi nila agad matatanggal ang mga post dahil laging kailangang mag-request muna sa Meta. Dahil una, hindi nila kontrolado ang community standards ng mga online platform. Pangalawa, wala silang jurisdiction sa mga ito. Tingin tuloy ng CACC, mas mainam sana kung magkakaroon sila ng jurisdiction sa online platforms o hindi kaya naman, We propose also in our country, ito Tama yung sinasabi ni Attorney Aboy. Idol ko yan eh. Idol ko yan. Tama yun, dapat magkaroon kayo ng control doon. Di ba? Lalo na kung dito sa Pilipinas, grabe yung mga kababayan natin dito sa Pilipinas eh. Magpa-load lang yan ng magkano, talagang wantusawa silang manonood ng kung anong gustuin nila eh. Di ba? Samantalang nung panahon natin, mga batang 90s, no? Pahirapan pa tayo makakapaglaro sa computer shop eh. Pero ang nilalaro lang natin o ginagawa lang natin sa computer shop noon, bukod sa eskwelahan, project, school, pagdating sa entertainment, Drek? Dota. Boom! Ano pa? Friendster. Ano pa? Counter-Strike. Need for Speed. NBA. Ganyan. Although, yung Counter-Strike, baril-baril, pero hindi naman, sino yung mga batang 90s? Tayo mga batang 90s, kahit gano'n yung mga laro nung araw, hindi tayo naging brutal na kagaya ng mga kabataan ngayon eh. No, nakakatawa. Di ba? Kami nga, Friendster lang, sapat na eh. Di ba? Ewan ko na lang si Ronel Arpon o si Paul de la Cruz kung nagkakamprag yan. Diba? Uso pa nun, Yahoo Messenger. Diba? Yan, Red Alert to, paborito ko yan eh. Tsaka Winter Wolf, yan. Paborito ko yung tawag dito, Battle Rims, yan. Yung mga laro ko nung araw, grabe. Hanggang ngayon, meron pa nga ako dito, naglalaro ko pagka boring ako. Dito. Nandito pa, nakatabi. Talagang pina-download ko pa para lang may pag naboboring ako, naglalaro ako. Counter-Strike, meron din ako dito ngayon. Oo. isama nyo sa community Yung luma yung old school na Counter-Strike Oo. standards nyo to. Kasama talaga itong mga provisions na to doon sa kailangan nyo bantayan. Samantala, muli namang nanawagan ng social media ban Senate President Sherwin Gatchalian. Sa kanyang pahayag, giniit ng senador na dapat ipagbawal ang paggamit ng social media sa mga minor de edad, partikular ang 15 anyos pababa. Naniniwala ang senador na malaki ang impluensya ng social media para itulak sa karahasan ang mga kabataan. Wow, ang yaman ni Bongacious. Nintendo lang. Alam mo ba, Nintendo mo, ang katapat lang sa akin yan way back nung kabataan ko, siguro naglumpasay pa ako sa palengke nun. Hindi ako tumigil kaya iiyak. Mabilan lang ako. Ano yung direct Nintendo? Hindi. Brick game. Di ba? Uy, family computer, alam nyo ba? Nung panahong usang family computer, para akong kawawa. Yung nakatanghad ako, tanghad ba yun? Nakaganon lang ako sa may bintana, sa pinto, tapos inuuto ko yung may-ari. Kasi dami nila, 4 na sila nakapila. Tapos kumbaga, nasa labas ako, nanonood ako, Super Mario sila. Tapos yung may-ari kunyari, ang pangalan si Kay Umali. Ang galing ni Kay Umali, Ang galing mo pa nga. Isa pa nga. Pero ang intensyon ko doon,
para maging mabait sa akin. Para pag sinabi niya, pasok ka, yun, makakalaro na ako. Yeah, baby. Wala, hindi namin afford yung mga sinasabi niyong ganyan. Nintendo, yung mga tanghod, ayun, nakatanghod ako. Buti pa kayo, may ganyan nung araw. Oo, ako Tetris eh. Yung pa yun, tinda pa ng Muslim yun ah. Nanay, break game ng anak mo, oh. Bili mo na. Ako naman, dito. Pag uwi ko sa amin, buntal di gulat ako sa nanay ko eh. Wala nga tayong pera, pambili ko na lang ng salbutamol yan. Pambili na lang ng gamot ng nanay mo to. Napunta pa sa Tetris. Kurot. Palo. Gamot na lang sa hika, napunta pa dyan. Tapos nung tumahan na ako, tapos okay na ang lahat, nabugbog na ako. Mamaya yung nanay ko, pagtingin ko, nagte-Tetris na rin. Yeah, baby. Uma, huwag na laro eh. Mamaya, matulog ka na doon. Na-addict na yung nanay ko sa Tetris. Hindi na ako makalaro. Wala lang, na-share ko lang. Naalala ko yung panahon ko, bakit ba, masama ba? Ganun lang kami. Hindi nyo kami kagaya. Mga milyonaryo kayo, mga anak mayaman kayo eh. Nintendo, family computer, Atari. Sana all, di ba? Sige, tuloy natin. Bilang sa inihain na Social Media Safety for Children Act o Senate Bill 2066 ni Gatchalian ang pagpapatupad ng safeguards tulad ng age at identity verification system. Nanawagan naman si Cardinal Antonio Tagle sa mga magulang. Anya, dapat gabayang mabuti ang mga anak kasunod ng school shooting sa Zamboanga. Mahalaga raw na palakasin ang ugnayan sa mga bata at huwag hayaang video games, cellphone at artificial intelligence o AI ang maging pangunahing gumagabay sa kanilang pag-iisip at pagkilos. Kung sa inyong hapagkainan, lahat kayo, mag-asawa, pati mga anak, ang tinitingnan cellphone at hindi ang bawat isa. Kami, pag kumakain kami, kami nagsi-cellphone. Talagang, lalo na yung si Beng Beng. Talagang pagka, basta mo kumain dyan. Ang bagal mo. Hindi kami nagsi-cellphone. Pagka kumakain. Tsaka kailangan pa mag-pray ni Beng. Wala namang puso ang AI. Walang puso ang mga games. Tao lamang ang may puso. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5. Diba? Kaya nakakalungkot yung panahon ngayon ng mga kabataan na masyadong dependent o nakadepende sa social media, 'di ba? Ako talaga nalulungkot kasi tayong batang 90s o yung mga 80s, 70s, 60s, 'di ba? Ang sarap ng panahon na 'yon kasi hindi tayo namulat ng may ganyang klaseng technology. Pero ang saya-saya, 'di ba? 'Di ba nandiyan makikipagpiko, Chinese garter, Jolen, Tex, 'di ba? Piko, patos, 'di ba? Gulong ng motor, gulong ng bike, mga ganon, latang sasakyan, 'di ba? Saranggola, buradol, 'di ba? Tumbang preso, patintero, yung mga ganon na 'di ba? Kahit gawin ng mga kabataan 'yan ngayon, hindi rin nila napipil kasi bakit? Puro cellphone eh. Boom. 'Di ba? 'Di ba? Ibang-iba talaga. Kaya lang wala tayong magagawa kasi pa-upgrade ang technology, 'di ba? Naku, galing ko sa sipa nung araw. Oo. Talagang burot 'yun. Oo, lalo na papaa. Hindi ako magaling sa black magic na papitsa, pero pag yung papaa, gamit ko pa naman nung Rambo. Pag sinipa ako ng pitsa, 1, 2, 3, 4, boom! Takbo nung araw talagang may sa amin bukid. Kaya ang lawak. Ayun pa, ano pa ba 'yon? Bukod sa luksong baka,
isa pa sa paborito ko, bukod sa sipa, yung follow the leader. Kaya magaling ako tumambling nung araw eh. Kaya ang likod ko, ayun, masakit. Boom! 'Di ba? So yun, 'di ba? Maraming salamat at syempre, tama lang naman ang mga sinabi dito ni Senator Risa Hontiveros at binanatan niya o binalagbag niya o kinalampag ang Meta, 'di ba? Sana mabigyan talaga tayo ng tawag dito pass o karapatan na magkaroon ng access na tayo na mismo on the spot ang take down ng mga ganyang klaseng mga violence video, scandal, kung ano pa mang hindi maganda para sa mga bata. So, yun, mga kababayan ko, kayo, ulitin ko sa mga bagong pasok, pabor ba kayo na iban sa mga minor de edad ang Facebook at Instagram o TikTok? Type nyo lang dyan kung pabor o hindi. Nako, ang dami natin pag-uusapan mga kababayan kung pag-uusapan natin yung tungkol sa nakaraan, mga batang 90s, 80s, 70s, 60s, 40s, and 30s, and the rest of the gang. Ang dami. Halika na, next muna tayo, type action.